David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 306. Habang lumalakas ang boses ng medyo may edad na, hindi maiwasan ni David na tumingin doon. Ginoo. Zhao, maaari pa nating pag-usapan ito. Ang ginseng na ito ay talagang isang pinakamataas na grado, ngunit ang presyo ng 20 milyon ay talagang mataas. Kung hindi, kung bababa ka ng kaunti, ililipat ko agad ang pera sa iyo. Nakangiting sabi ni Hizigang. 20 million, less is not enough. Dahil ayaw mo, aalis na ako. Sabi ng nasa katanghaliang gulang, tumayo ka agad, kinuha ang kahon na gawa sa kahoy at handa nang umalis. Mr. Zhao, huwag kang mag-alala, gusto ko ito, gusto ng ating regent, hindi para sa anumang bagay, para lamang maging kaibigan mo. Mabilis na pinahinto ni Hizigang ang lalaking nasa katanghaliang gulang, at pagkatapos ay kinuha ang kanyang mobile phone, maglilipat ako ng pera sa iyo ngayon. Kung mayroon pa ring dekalidad na ginseng, at dadalhin ito sa ating renhetang, tiyak na bibigyan ko ito ng mataas na presyo. Hahaha, magandang sabihin. Nang marinig ito ng middle-aged na lalaki, bigla siyang tumawa, puno ng excitement ang mukha. Kuya He, sandali. Nang maglilipat na ng pera si Hizigang sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, biglang lumapit si David at pinigilan si Hizigang. Kuya David, anong meron? Nagdududang tanong ni Hizigang. Sir, pwede ko bang tingnan itong ginseng? Tanong ni David sa medyo may edad na lalaki. Hindi nagsalita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ngunit tumingin kay Hizigang na may nagtatanong na tingin. Oh, isa sa mga kapatid ko. Hizigang nagmamadaling sabi. Yung ginseng ko, mister ngayon lang niya nakita, may problema ba? Tumingin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki kay David at sinabing may pag-aalalang ekspresyon. Pinasala ko ang peking ginseng mo. Ngumisi si David. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni David, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumalon na parang tinapakan ang kanyang buntot. Ano ang sinabi mo? Maglakas loob ka bang sabihin na ang aking ligaw na ginseng ay peke? Hindi ka man lang tumingin. Sabihin mo na lang fake ang wild ginseng ko. Tsaka mister paano naman yan naging fake, kung gusto mong maghanap ng gulo, hindi ako madaling mabuli. Nagmamadaling sinabi ni Hizigang na nakangiti, Mr. Zhao, huwag kang magalit, mahilig magbiro ang kaibigan ko. Matapos aliwin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, bahagyang sumimangot si Hizigang at tumingin kay David, Kuya David, naranasan ko na itong bundok ginseng, walang problema, at hindi mo pa ito nakita, paano mo masasabing peke ito? Itong ginseng ay peke. Kung hindi ka naniniwala, maaari naming buksan ito para sa pag-verify. Kung hindi ka maglakas loob na buksan ito, ito ay peke. Malamig na tiningnan ni David ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, at nakaramdam ng kaunting kaba ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Pag ba sinabi mong buksan ko, dapat bang buksan ko? E paano naman kung totoo? Nagpanggap ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at matapang na hinamon si David, ngunit hindi siya nang ahas na tumingin ng diretso sa mga mata ni David. Kung totoo ito, kaya kitang bayaran ng 10 milyon. Mukhang confident si David. Sa oras na ito, dumating din sina Sonia at Gu Yufei. Hindi nila akalain na tataya si David. Tanging si Lin Chanho lang ang nakaupo pa rin at umiinom ng tsaa na may panunuya sa kanyang mukha. Alam niyang malas ang nasa harap niya na nasa middle-aged na lalaki. Ang kumpiyansa na hitsura ni David ay nagpagulat sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, at pagkatapos ay ibinaling ang kanyang mga mata kay Hizigang. Mr. Zhao, dahil gusto itong makita ni Brother David, hayaan mo itong makita, para sumuko na siya. Pagdating ng panahon, maaari kong banggitin sa iyo ang presyo ng pagbili. Hindi rin naniniwala si Hizigang na peke ang mountain ginseng. Kung tutuusin, binasa niya itong mabuti, ngunit pinilit ni David na panoorin ito, kaya hayaan siyang makita ito, upang siya ay sumuko.
Okay, dahil sinabi ni Mr. siya, hahayaan ko siyang makita at kumbansihin siya. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at tumango. Dahan daw ang binuksan ng kahon na gawa sa kahoy, at tahimik na nakahiga sa loob ang isang halamang ginseng. Ang ligaw na ginseng ay napakalaki at ang ginseng whisker ay napakahaba din. Ang pangunahing ginseng ay mas makapal kaysa sa dalawang hinlalaki. Kabanata 307. Nakita mo na ba, ang napakagandang ginseng ng bundok ay bihira kahit sa Yuncheng. Nakangiting tumingin kay David ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ngayong natalo ka, nasaan ang 10 milyon? Sa tingin ko hindi ka mukhang isang taong kayang magbigay ng 10 milyon. Hindi pinansin ni David ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, bagkus ay diretsyong inabot at sinunggaban ang ginseng. Hoy, anong ginagawa mo? Nag-iba ang ekspresyon ng medyo may edad na lalaki, at inabot niya ito upang pigilan, ngunit huli na, at ang ginseng ng bundok ay umabot na sa mga kamay ni David. Pinulot ni David ang ligaw na ginseng at sinira ito gamit ang dalawang kamay. Kuya David, ano ang gagawin mo? Malaki ang pinagbago ng mukha ni Hizigang. Dapat mong malaman ang ligaw na ginseng ay mahalaga lamang kapag ito ay buo. Kahit na ang isang ginseng whisker ay nasira, ang presyo ay lubos na mababawasan. Kung direkta mong masira ang ligaw na ginseng, ito ay magiging walang halaga. Ngunit sa sandaling bumagsak ang boses ni Hizigang, ang ligaw na ginseng sa kamay ni David ay naputol na sa 2 piraso. Ipinikit ni Hizigang ang kanyang mga mata, at bumangon ang galit sa kanyang mukha. Ito ay 20 milyon, at nawala ito sa isang iglap. Si Sonia at Guyufe ay tumingin din kay David na gulat, hindi naiintindihan ang ginagawa ni David. Sa kabilang banda, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, nang makitang sinira ni David ang ginseng, ang kanyang mukha ay agad na namutla, tumalikod siya at tumakbo palabas, at hindi niya gusto ang pera. Gusto mong tumakbo? Kaya mo bang tumakas? Bahagyang tumaas ang sulok ng bibig ni David. Habang tumatakbo palabas ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, si Lin Chanho, na nakaupo at umiinom ng tsaa, ay gumalaw at sinipa pabalik ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ito. Anong nangyayari dito? Sa sandaling tumakbo ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, si Hizigang ay medyo natigilan at hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Brother He, hinahanap mo ba kung totoo ang ginseng na ito? Inabot ni David ang sirang ginseng kay Hizigang. Kinuha ni Hizigang ang ginseng ng bundok, at nang makita niya ang sirang bahagi ng ginseng ng bundok, natigilan siya sandali, at pagkatapos ay nagalit, naglakas loob kang linlangin ako kay Renhetang, nanliligaw ka sa kamatayan. Si Hizigang ay humakbang pasulong, sinipa ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa tiyan ng walang awa na sipa, at pagkatapos ay umungol, may tao, ibaba mo siya sa akin at turuan siya ng magandang leksyon. Hindi nagtagal, dinala ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na sinundan ng isang malakas na hiyawan. Kuya David, salamat sa iyo ngayon, kung hindi, malaki ang mawawala sa atin, at mas malaki ang kita natin kapag naubusan tayo ng pera. Di bale, pero anong mukha ko kay Yuncheng in the future, sobrang nakakahiya. Sinundan ni Hizigang si David na may hitsura ng kahihiyan. Normal lang kapag pabaya ang lahat. Ngumiti ng bahagya si David. Kuya David, gusto kong malaman kung paano mo malalaman na peke ang ginseng na ito. Hindi mo man lang nakita. Nagtaka si Hizigang kung paano nalaman ni David ang tungkol dito. Napakasimple lang, natural na ilong ako, kaya malalaman ko kapag naamoy ko ito. Nagsinungaling si David, syempre hindi niya masabi kay Hizigang na naramdaman niya ang pagbabago ng aura. Kung ito ay isang siglong gulang na ginseng ng bundok, madaling makuha ni David ang aura sa ginseng ng bundok. At sa pagkakataong ito ay hindi naramdaman ni David ang pagbabago ng aura sa kahon na gawa sa kahoy, kaya napagpasyahan niya na hindi ito ligaw na ginseng, o hindi ito 100 taong gulang na ligaw na ginseng, tiyak na peke ito.
Gulat na tiningnan ni Hizigang si David, at hindi makapaniwalang sinabi, nabuhay ako ng labis, at hindi ko pa ito nakitang bago ito na amoy ng aking ilong, kaya malalaman ko kung totoo o mali ang mga gamot na materyales. Nakita ko talaga ngayon. Ate Sonia, may ganitong stunt pa ba ang boyfriend mo? Mas maganda pa sa ilong ng aso. Nagulat din na sabi ni Gu Yufei. Ngunit pagkatapos magsalita, bigla akong nakaramdam ng mali, inilabas ang kanyang dila kay David, at ngumiti ng paumanhin. Hindi rin pinansin ni David, alam niyang hindi sinasadya ni Gu Yufei, kaya bahagya siyang ngumiti. Kuya David, malaki ang naitulong mo sa akin ngayon, dadalhin kita sa palengke, at kakausapin kita tungkol sa anumang halamang gamot na gusto mo. Sa buong Yuncheng, kahit saang tindahan ng gamot, bigyan mo ako ng Hizigang. Medyo manipis. Tinapik ni Hizigang si David sa balikat at sinabing. Kabanata 308. Isang grupo ng 5 tao ang pumunta sa pagkonsumo ng materyal na panggamot sa Yuncheng, ngunit pagkaraan ng mahabang panahon, medyo nadismaya si David. Sa merkado ng materyal na panggamot, mayroong ilang karaniwang mga materyales na panggamot, kahit na mayroong ilang daang taong gulang na mga materyales na panggamot, napiga na ang mga ito. Pagkatapos matuyo ang mga sangkap, walang bakas ng aura. Kuya David, wala ka bang nagustuhan sa merkado ng halamang gamot? Tumingin si Hizigang sa dismayadong tingin ni David at maingat na nagtanong. Tumango si David, ang mga panggamot na materyales na gusto ko ay higit sa 100 taong gulang, at ang mga panggamot na materyales na may mataas na kalidad, narito ang ilang karaniwang mga kalakal, wala akong kailangan. Nakinig lang si Hiji, nag-alinlangan saglit, at sa wakas ay sinabing may pagngangalit sa mga ngipin, dadalhin kita sa mga pangunahing botika. Karaniwang nasa kamay nila ang mga kayamanan ng tindahan, ngunit mahirap sabihin kung ibinebenta ba nila ito o hindi. Ang kanyang mga kapantay ay mga kaaway, at si Hizigang ay bihirang pumunta sa ibang mga parmasya. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga katunggali, at sila ay magbabantay laban sa kanila. Bukod dito, ang mga kayamanan ng tindahan ay hindi ilalabas para makita ng mga kasamahan, kaya nag-alinlangan siya. Pero malaki ang naitulong ni David sa kanya, nakayuko lang siya at pumunta sa medicine hall ng ibang pamilya. Kuya Lauhei. Pasasalamat na sabi ni David. Pumunta tayo bilang isang pamilya, magsabi ng dalawang bagay, tayo. Dinala ni Hizigang si David sa Tongrentang, ang nakikitang bulwagan ng gamot sa Yuncheng. Ang Tongrentang na ito ay sumasaklaw sa isang lugar na ilang libong metro kwadrado. Ang harap ng tindahan ay puno ng trapiko. Mukhang mas abala ito kaysa sa renhetang ni Hizigang. Kuya David, maraming halamang gamot sa Tongrentang na mahigit 100 taong gulang na. Nabalitaan ko na ang kayamanan ng Zendien ay Ganoderma lucidum na mahigit 1,000 taong gulang na. Sa buong Yuncheng, itong Tongrentang lamang ang may mga halamang gamot na mahigit 1,000 taong gulang na. Ang katayuan ni Tongrentang sa Yuncheng. Pumasok si Hizigang kasama si David at ang iba pa habang ipinakilala niya sila. Sa sandaling pumasok siya sa bulwagan, biglang naramdaman ni David ang isang pagsabog ng enerhiya, at inilock niya ang mga halamang gamot sa iba't ibang direksyon sa bulwagan sa isang iglap, at hindi makaramdam ng kakaiba. Brother He, ilalagay ba ito sa bulwagan na higit sa 100 taong gulang na mga gamot ni Tongrentang? Kakaibang tanong ni David. Oo, sa buong Yuncheng, si Tongrentang lang ang nang-ahas na maglagay ng mga panggamot na materyales na higit sa 100 taong gulang sa bulwagan, at 80% ng mga panggamot na materyales na higit sa 100 taong gulang sa buong Yuncheng ay nasa kamay din ni Tongrentang. Pagkasabi niya nito ay medyo pangit ang mukha ni Hizigang. Kung tutuusin, siya ay isang kapantay, at nakaramdam siya ng kaunting kahihiyan sa pagiging malaki. Oo. Tumango si David at tuwang-tuwa. Mukhang hindi na niya kailangang tumingin kung saan-saan. Hanggat nakikipag-usap siya kay Renhetang, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa paghahanap ng mahahalagang gamot sa hinaharap. Ginoo.
Siya, isang bihirang customer, bakit mayroon kang oras upang pumunta sa aking tindahan? Sa oras na ito, medyo bloated na matandang lalaki na may salamin at salamin ang dumating. Ang matanda ay namamaga, ngunit ang kanyang mga hakbang ay magaan, at sa isang sulyap, alam niyang siya ay isang tagapagsanay, at ang kanyang lakas ay hindi masama. Matandang Joe, kinuha ko ang aking mga kaibigan ngayon at kinuha ang kalayaan na abalahin ako. Nang makita ang matandang ito, nagmamadaling sinabi ni Hizigang na may paggalang. Huwag istorbohin, tsa tayo mamaya. Tumawa ang matanda at gumawa ng 1 kilo ng paanyaya. Tumango si Hizigang, at sumunod ang grupo sa likod ng matanda papunta sa likod bahay. Sa daan, sa pamamagitan ng pagpapakilala ni Hizigang, nalaman ni David ang pangalan ng matandang Joe na ito ay si Joe Jigan, at hindi siya tumubo ng Yuncheng. Dumating siya sa Yuncheng noong bata pa siya. Merkado ng gamot. Gayunpaman, sa paglaki ng edad, tumigil si Joe Jigan sa pakikipaglaban at pagpatay, at binuksan din ang buong merkado ng Yuncheng. Noon lang nagkaroon si Yuncheng ng napakaraming bulwagan ng gamot at mga eksena ng mga bulaklak na namumukadkad, ngunit tulad ng mga mahahalagang materyales na panggamot, karamihan sa mga ito ay kontrolado pa rin ng Tongrenntang. Pagkatapos maupo sa likod bahay, diretsyong sinabi ni Hizigang, Elder Joe, ang kapatid kong ito ay gustong bumili ng isang batch ng mga panggamot na materyales na mahigit 100 taong gulang. Alam ko na sa Yuncheng, ang Tongrenntang ang may pinakamaraming materyales na panggamot sa loob ng 100 taong gulang, kaya dinala ko ito dito. Kabanata 309. Isang batch. Lumiwanag ang mga mata ni Joe Jigan, hahaha, madaling sabihin, iniisip ni Presidente ang aking Tongrenntang, kung gayon hindi ko kayang mawala si Presidente He, at pagkatapos ay ang pera para sa tsaa ay palaging kailangan. Sa larangan ng negosyo, maraming kaso ng pagpapakilala ng mga customer sa isa't isa, kaya ang pagbibigay ng kanilang mga bayarin sa pagpapakilala ay isang pamantayan din. Old Joe? Welcome ka? Kapatid ko ito? Hindi tagalabas? Kaya ipapawalang bisa ang bayad sa tsaa, at mababawasan ang presyo sa oras na iyon. Nagmamadaling sabi ni Hizigang. Naiintindihan ko. Ngumiti si Joe Jigan, pagkatapos ay tumingin kay David at sinabing, itong nakababatang kapatid, alam mo ba kung gaano karaming mga halamang gamot na sa 100 taong gulang ang kailangan mo? Hanggang sa gusto mo. Mahinang sabi ni David. Nang marinig ito ni Joe Jichen, natigilan siya, at ngumiti, bata, malamang na hindi mo alam ang presyo ng mga 100 taong gulang na mga gamot na ito. Ang isang planta ay hindi hihigit sa 10 milyon, at kung maganda ang kalidad, maaari itong umabot sa 10 milyon. Alam mo ba kung gaano karaming mga kagamitang panggamot ang mayroon ako dito? Alam mo ba kung gaano karaming mga gamot ang nasa buong Yuncheng? Bumulong din si Hizigang sa tenga ni David, Kuya David, bumili ka muna para makita mo, maganda ang bagay na ito, ngunit kung bibili ka ng sobra, walang silbi ang basagin mo sa iyong kamay. Sa oras na ito, hindi alam ni Hizigang na ang mga panggamot na materyales na binili ni David ay para sa pagpino ng mga table tas ng gamot, at hindi ito muling ibinebenta. Hindi nagsalita si David, ngunit tumingin kay Joe Jigan at sinabing, Elder Joe, narinig ko na mayroong 1,000 taong gulang na Ganoderma lucidum sa iyong tindahan, na isang kayamanan ng bahay. I wonder kung pwede mo bang tingnan. Ano? Gusto mo bang bilhin? Tanong ni Joe Jigan. Kung ito ay talagang 1,000 taong gulang na lingzi, tiyak na bibilhin ko ito, at ang presyo ay anuman ang gusto mo. Kung totoo man, gagawin ni David ang lahat para makuha ito. Ang 1,000 taong gulang na lingzi ay sapat na upang itaas ang lakas ni David sa isang antas. Hahaha, tago na talaga ang mga kabataan ngayon, parang matanda na talaga ako. Tumawa si Joe Jigan, ngunit dahil ito ang kayamanan ng tindahan ng bayan, hindi ko ito ibebenta para sa anumang pera, pag-usapan natin ito.
Pag-usapan natin ang mga halamang gamot ng 100 taong gulang. Okay, pagkatapos ay hilingin kay Elder Joe na kunin ang mga panggamot na materyales at gumawa ng presyo. Bahagyang ngumiti si David, ngunit hindi na siya nagpumilit, dahil naramdaman niya na wala siyang isang halamang gamot sa buong tindahan na mahigit 1,000 taong gulang na. Sa likod bahay lang, may nag-iisang aura na malaki ang pagbabago, ngunit ito ay ilang daang taon pa lamang. Gamot lang. Tila ang tangrentang na ito ay tinawag ang sarili na Millennium Lindsay Town Store, na nagyayabang lamang. Tumango si Joe Gigan at tinapik ito ng 3 beses gamit ang kanyang kamay. Agad namang lumapit na may dalang kahon na gawa sa kahoy. Mayroong 5 kahon na gawa sa kahoy sa kabuuan, at sila ay napuno ng mga halamang panggamot tulad ng 100 taong gulang na ligaw na ginseng, Ganoderma lucidum, at dilaw na ahas. Mababang kapatid, narito ang lahat ng 100 taong gulang na mga materyales sa gamot, at ang mga ito ay may mataas na kalidad. Gusto mo bang tingnan muna? Itinuro ni Joji Chen ang kahon na gawa sa kahoy at sinabi. Hindi na kailangan, dapat pag-usapan muna ni Elder Joe ang tungkol sa presyo. Umiling si David. Tuwang-tuwa si Joe Gigan, nagustuhan niya ang ganitong uri ng nakatulala na binata na walang naiintindihan, ngunit nagpapanggap na sophisticado, ang ganitong uri ng tao ang pinakamahusay na kumita ng pera. Little brother, feel free. Since you can trust me and you are Mr. his brother, we will be sell one plant at a price of 20 million. G. Alam din niya ang presyo sa merkado. Bibili tayo ng 20 milyon ng top-grade medicinal materials na 100 taong gulang na. Pinaikit ni Joe Gigan ang kanyang mga mata at sinabing may matapang na tingin. Alam ni David na hindi nagsisinungaling si Joe Gigan, dahil sa renhetang, binalak din ni Hizigang na nagbabayad ng 20 milyon para sa high-grade 100-year-old wild ginseng. Mukhang ang presyo sa merkado ay talagang ang presyo na ito. Kapatid na David, ang 20 milyon ay talagang hindi marami para sa pinakamataas na grado na daan-daang taong gulang na mga materyales na panggamot. Sabi din ni Hizigang kay David. Tumango si David, at pagkatapos ay nagtanong, Brother He, ano ang kasalukuyang market para sa mababang grade na daang taong gulang na materyal na panggamot na ito? Ang mga mas mababa ang kalidad ay mas mura, hindi bababa sa higit sa kalahating mas mura, at hindi hihigit sa 10 milyon. Kabanata 310. Elder Joe, bibigyan kita ng 10 milyon nitong 500 taong gulang na halamang gamot para kumita ka ng malaki. Sinundan ni David si Joe Gigan at sinabing, ano? 10 million won. Agad na nagtaas ng boses si Joe Gigan, tinatrato mo ba ang aking mga gamot bilang mas mababa? Sa palagay ko ay hindi ka bumibili ng mga panggamot na materyales, ngunit mas tulad ng isang manggugulo, hindi man lang tumingin sa kanila. Maglakas loob na tretuhin ang aking mga gamot na mas mababa. Hindi ko kailangan tumingin. Mas alam mo kaysa sa akin kung mababa o hindi. Kailangan mong patakbuhin ang iyong negosyo ng may integridad, upang ito ay tumagal ng mahabang panahon. 10 milyong halaman, hindi hihigit sa 1 sentimo. Walang takot na tumingin si David kay Joe Gigan. Tumigil sa pagsasalita si Joe Gigan at tinitigan si David, medyo pangit ang mukha niya. Kuya Joe, malalaman ng kapatid ko ang kalidad ng mga panggamot na materyales nang hindi tumitingin dito. Kung hindi, titingnan ko at bibigyan ko ang kapatid ko ng thumbs up. Nang makitang medyo galit si Joe Gigan, nagmamadaling nagsabi si He Jicheng ng kapayapaan. Ikinaway ni Joe Gigan ang kanyang kamay, hindi na kailangan, nakita ko na ito ngayon. Oo naman, ang mga bayani ay nagmula sa mga teenager, at 10 milyong halaman ang magbebenta sa iyo. Hindi hinayaan ni Joe Jichen na makita ito ni Hizigang. Sa mga mata ni Hizigang, nakikita niya ang kalidad ng mga panggamot na materyales sa isang sulyap. Wala ring tinte si David, kaya diretso siyang naglipat ng pera kay Joe Jichen, na naging dahilan upang humanga si Joe Jichen kay David. Mayroon pa akong ilang daang taong gulang na mga healing materials dito, hahayaan kong may maghatid sa kanila.
Pagkatapos magsalita ni Joe Jigan, sa sandaling iwinagayway niya ang kanyang kamay, may dumating upang kunin ang mga panggamot na materyales. Maraming tao ang naghihintay sa likod bahay na umiinom ng tsaa. Sir! Siya, alam mo bang may nagbebenta ng gamot sa Horrendel kamakailan? Pagkatapos uminom ng tsaa, nakipag-chat si Joe Jigan kay Hizigang. Pills. Umiling si Hizigang, hindi ko alam. Ang medicinal pill na ito ay nagpapalakas sa katawan at nagpapahaba ng buhay. Kumain ako ng isa, at ang epekto ay talagang maganda, ngunit ipinadala ko ang aking mga paksa upang pag-aralan itong mabuti ng mahabang panahon, ngunit hindi ko masuri ang komposisyon ng gamot, at walang paraan upang gayahin ito. Walang magawang sabi ni Joe Jichen. Mayroon pa bang ganyang eksperto sa Horrendel? Medyo nagulat si Hizigang. Kung sasabihing hindi maaaring kopyahin ang gamot, posible, ngunit hindi ka panipaniwala na hindi masuri ang mga sangkap. Plano kong pumunta sa Horrendel sa ilang sandali upang makilala ang ekspertong ito. Kung maaari kong kunin ang taong ito para sa sarili kong paggamit, iyon ay mahusay. Sumili ang pag-asa sa mga mata ni Joe Jigan, kung magagamit ito ng taong iyon para sa kanyang sarili, ito ay magiging isang tuloy-tuloy na daloy ng kayamanan. Nang makitang ganoon si Joe Jigan, bahagyang ngumiti si David, at sumulyap din si Lin Chanho kay David, nakangiti ng walang sinasabi. Nasa harap nila itong master, pero hindi nila alam. Sa sandaling ito, isang katulong ang nagmamadaling pumasok, at pagkatapos ay bumulong ng ilang salita sa tainga ni Joe Jigan, ang mukha ni Joe Jigan ay agad na sumilay sa pananabik. Okay, tara na. Ikinaway ni Joe Jigan ang kanyang kamay upang paalisan ang kanyang mga nasasakupan, at pagkatapos ay humingi ng paumanhin kina David at Hizigang, pasensya na, bigla akong nagkaroon ng kung ano, ang usapin ng mga panggamot na materyales, pag-uusapan natin ito sa hapon, pangakong itago ito para sa iyo. Nang makitang sinabi ito ni Joe Jichen, hindi makalayo si David at ang iba pa, kaya tumayo sila at nagpaalam. Itong si Joe Jigan, na may natitira pang negosyo, maaari ba siyang magmadali? Paglabas ng Tongrentang, sabi ni Hizigang na may pagtataka. Kakatapos lang magsalita, biglang tumunog ang cellphone ni Hizigang, at may dumating na mensahe. Nang mabasa ito ni Hizigang, agad siyang napabulalas, 1,000 taong gulang na Snow Lotus ang lumitaw sa auction. Hindi ito lumilitaw sa Yuncheng sa loob ng maraming taon, at sa pagkakataong ito ay isa pa ring 1,000 taong gulang na Snow Lotus. Subasta! Naguguluhan si David. Pagkatapos ng paliwanag ni Hizigang, napagtanto ni David na ang auction na ito ay pangunahin para sa auction ng ilang mga gamot na materyales. Sa simula, okay lang. Kadalasan mayroong ilang mahahalagang materyal na panggamot na ibinibigay. Gayunpaman, ang ilang mga peking produkto ay madalas na lumalabas sa auction sa ibang pagkakataon. Kakaunti ang mahahalagang materyales sa gamot, kaya kakaunti ang mga tao na lalahok sa auction, at hindi pinansin ni Hizigang. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.